Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Ang pag-uusapan natin ngayon ay itong news patungkol sa isang 15 anyos na babae na di umano ay pinagsamantalahan ng kanyang sariling tiyuhin. Bumulong po siya sa akin na pag hindi daw po ako sasama, patay niya daw po ako. Tsaka sumama na lang po ako noon. Tapos doon dinala niya po sa damon. Inamin nung 15 anyos na pamangkin na siya ay pinilit ng kanyang tiyuhin na makipag-sex. At kapag hindi siya pumayag, ay papatayin siya nito. Kaya sabi niya ay napilitan na lamang siyang sumama. Umabot daw sa mahigit 20 beses na ginalaw ng suspect ang dalagita. Dito, hindi lang isang beses, pero 20 beses daw nangyari ang panghahalay sa kanya. So isipin natin bakit ba minsan umaabot sa ganito kadalas ang pag-commit ng isang crime. May mga pagkakataon kasi na yung bata, bilang kamag-anak yung gumawa sa kanya, ay takot magsalita. Totoo yan. Minsan kasi, it's either takot dahil papatayin siya, dahil sabi nga niya may pagbabanta. Pangalawa, minsan nahihiya siyang sabihin, dahil mismo kamag-anak niya ang gumagawa ng hindi maganda. Kaya dumarating yung time na parang nagiging sunod-sunuran siya. Dahil bata siya eh. Minsan hindi nila alam kung paano ba i-resolve ang ganitong klaseng sitwasyon. Pangatlo, o talagang sila naman ay may relasyon. Yung relasyon namin dalawa, since October pa, nung halos na lahat ng kinikita ko napunta sa kanya. Maliwanag kasi na sinasabi ng ating batas na kapag ikaw ay nakipag-sex sa isang minor de edad at ang edad ay bababa sa 16 years old. So kapag yung minor de edad ay hindi pa umabot sa 16 years old, yan ay matatawag na statutory rape. So ano ang exception dyan? Ang exception dyan, kung yung minor de edad ay nakipagtalik sa isang tao na ang edad ay hindi lalagpas sa sobrang 3 taon ang kanilang age gap. Maaari siyang ma-exempt sa kasong statutory rape. Pero pag lumagpas na ng 3 taon ang kanilang age gap at nakipag-sex siya sa minor de edad, kung ang age nito ay hindi lalagpas sa 16 years old. Pero ang exemption na ito ay applicable lamang kung ang nakatalik mo ay may edad na 13 years old hanggang under 16 years old. So kapag ang nakatalik mo ay 12 anyos, ikaw ay makakasuhan pa rin ng statutory rape kahit na ang age gap ninyo ay hindi sobra sa 3 taon. Pero kapag binilang mo ang edad ng nakipagtalik sa isang 12 anyos at hindi sobra sa 3 taon, sasabihin nating 15 years old ito. Pero sa batas natin dito sa Pilipinas, ang 15 years old and below ay hindi pa makakasuhan ng kasong kriminal. Kaya lalabas dito na kapag ang isang tao na 16 years old na ang edad ay nakipagtalik sa 12 anyos, siya ay maaari nang makasuhan ng statutory rape. Kung halimbawa na ikaw ay nakipag-sex sa isang 16 years old at sabihin mo na nga kayo ay may relasyon, pero siya ay nananatiling minor de edad, maaari ka pa rin bang kasuhan? Kung ikaw ay nakipagrelasyon sa isang minor de edad, pero ang edad na ay 16 years old pataas. Pero ikaw ay kanyang guro o kaya kasambahay o kaya domestic guardian, person in public authority, katulad halimbawa ng isang pulis. Sa iyo pinagkatiwala ng magulang, halimbawa sasabihin ng isang ministro ng isang simbahan na ang batang ito ay ilagak mo, na ang iyong anak ay sa amin mo patirahin dahil siya ay gagawin naming scholar. Dahil sa tiwalang iyon, inabuso mo, nagkaroon kayo ng relasyon. Maaari pa rin kayong kasuhan kahit siya ay edad 16 years old na, pero minor de edad pa rin. Ano ang kaso? Qualified seduction. So, hindi pwedeng gawin na depensa na kayo ay may relasyon. Katulad dito sa kasong ito na ating pinag-uusapan. 15 years old,
versus 52 years old. Doon pala sa age gap, may kaso na siya. Statutory rape. Kahit sabihin niyang may relasyon sila, statutory rape pa rin to. Lalo na kasi ang edad ay 15 anyos. Kung nagkataon na yung bata ay 16 years old, magagamit niya ba ang depensang sila'y may relasyon? Tandaan natin, minor de edad pa rin yung bata. Kahit sabihin natin sila ay may relasyon, pero sila ay magtiyuhin. Nandoon yung tiwala ng magulang. Sila ay magkamag-anak. Papasok dito ngayon ang qualified seduction. Kung nagkataon na 16 years old yung bata. Pero dito kasi, nananatiling 15 years old, kaya pasok pa rin sa statutory rape. Halimbawa, wala sila sa ganitong klaseng kategorya, pero napapayag niya ang isang minor de edad, 16 years old na, and under 18, na makipag-sex sa kanya, dahil pinangakuan niya ng kasal. Yung pala, niloko lamang niya, dahil siya pala ay may asawa na. Yan naman ay papasok sa kasong simple seduction. Dapat po bayaran yung ginawa sa anak ko. Dapat makulong siya. Hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan.